Anong ginagawa mo rito? Bakit ngayon mo lang nililinis to? Ang tagal mong dumating. Singhal ni Edgardo. Bago pa siya makapagpaliwanag, kinuha nitong isang basong may natirang tubig at walang pasubaling ibinuhos sa kanyang ulo. Napasinghap si Cassandra sa gulat at lamig. Tumulo ang tubig sa kanyang mukha, sa kanyang leeg, at bumasa sa kanyang uniforme. Ngunit higit sa lahat, ang matinding kahiyan, ang pinakamasakit sa lahat. Hindi siya makapaniwala. Si Edgardo, isang manager, ay kayang gawin ito sa harap ng CCTV sa loob ng opisina at tila wala siyang takot sa magiging kapalit. Ngunit pinigil niyang sarili. Pasensya na po, sir. Mahinahon niyang sagot. Pilit nilulunok ang init ng kanyang damdamin. Uulitin ko pong paglilinis. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Ang sahig ay muling kuminang sa bawat galaw ng map. Si Cassandra o si Janet, ayon sa kanyang badge, ay halos hindi pa nakakabawi mula sa labig na ibinuhos ni Edgardo Salazar. Ngunit kahit nanginginig pa ang kanyang mga kamay, patuloy siya sa paglilinis. Ang katahimikan ng gabi ay tila nagsasabing wala siyang pwedeng takbuhan. Wala siyang kaibigang executive. Walang board member na kakampi. Wala ring kamera ng media na maaring tumutok sa ginawa ni Edgardo. Sa mundong ito ng mga tagapaglinis at tauhan ng gabi, ang lahat ng pang-aapi ay parang alingas-ngas ng hangin. Nararamdaman ngunit hindi nakikita. Bumalik si Edgardo matapos ang ilang minuto. Sa kanyang mukha ay walang bakas ng pagsisisi. Nakataas ang kilay. Dala-dala pa rin ang clipboard. Tila hindi sapat ang ginawa niya kanina. Linisin mong mabuti yan. Ayoko makakita ng kahit anong markas sa mga sulok. Matalim na utos ni Edgardo habang tumingin sa paligid na parang may nahanap na kapintasan. Yes, sir. Mahinahong sagot ni Cassandra. Ngunit sa kanyang loob, nagsimula ng manigas ang apoy ng paghihiganti. Hindi ito dahil sa personal na galit, kundi sa sistemang bumubuo sa ganitong uri ng asal. Si Edgardo ay produkto ng kapangyarihan na hindi tinutulan ng isang kultura na tila bulag sa abusadong pamamalakad. Matapos ang round niya sa S-Wing, bumaba si Cassandra para kumuha ng bagong supply ng panglinis. Doon niya muling nakasalubong si Lando, isang veteranong janitor na ilang taon nang nagsisilbi sa Navarro Innovations. Alam mo, Janet, aniya habang nililinis ang basahan. Si Edgardo, dati rin niyang pinalayas ang kasamahan naming si Tonyo. Ang dahilan, kasi raw, di pantay ang pagkakapunas ng bintana. Pero ang totoo, ayaw niya kay Tonyo dahil pala kaibigan sa HR. May ginawa bang HR? Tanong ni Cassandra. Kunway inosente. Napailing si Lando. Wala silang ginagawa kundi mag-post ng motivational quotes sa bulletin board. Pero kung si Edgardo ang magreklamo, bigla silang aktibo. Tumango si Cassandra, lalong tumibay ang kanyang loob. Habang tumatagal, lumilinaw sa kanyang mga malalim na ugat ng problema. Hindi lang si Edgardo, kundi ang sistemang sumasaklaw at sumusuporta sa kanya. Tahimik na pinunasan ni Cassandra ang marmol sa mesa nang bigla siyang sigawan ni Edgardo. Hindi mo pa rin tapos? 3 palapag nang nalinis ng ibang kasamahan mo. Ikaw, tito ka pa rin? Mabilis siyang tumayo. Pasensya na po, sir. Gusto ko lang pong siguraduhin na walang kapintasan ang lunch. Tumikim si Edgardo. Huwag mo akong bulahin. Pagkatapos mong linisin to, linisin mo rin ang kisame sa hallway. May kunting alikabok akong nakita kanina. Kahit hindi po kasama sa scope ng gabi. Anong sabi mo? Nanigas si Cassandra. Alam niyang lumampas si Edgardo, ngunit wala siyang magagawa ngayon. Hindi pa. Good, ani Edgardo, bago muling umalis. Ngunit bago pa ito makalayo, tinapunan siya ng masama nitong tingin at ibinulong. Hindi ka tatagal dito kung matigas ang ulo mo.
Tahimik na inilabas ni Cassandra ang maliit na recorder mula sa kanyang bulsa. Kinumpirma niyang malinaw ang nakarecord ng paninigaw at mga banta ni Edgardo. Dahan-dahan niyang hiningahan ng malamig na hangin mula sa open window ng hagdan. Isang gabi pa lang ito at alam niyang mas marami pang susunod. Ngunit sa likod ng katahimikan ng gabi, alam niyang unti-unti na siyang lumalapit sa katotohanan. Pauwi na si Cassandra nang mapansin niyang may iniwang papel si Edgardo sa ibabaw ng cleaning cart niya. Isa itong report form. Sa baba ng form, may malaking pula at nakabold na letra. Underperformance. Observed during shift. Subject for review. Isang uri ng babala, isang uri ng banta, ngunit hindi siya natakot. Hindi mo alam, Edgardo. Isip niya, nang tinatapakan mong janitress, ang siyang magpapaalis sa'yo. Tahimik ang buong opisina. Sa mga koridor, tanging langit-ngit ng gulong ng cleaning cart ang naririnig habang dahan-dahang nagtutulak si Janet. O sa tunay na katauhan, si Cassandra Navarro. Nasa ikatlong gabi na siya ng kanyang undercover mission. Sa bawat gabi ay tila lalong lumalalim ang hukay ng katotohanan. Ngunit ngayon, hindi lang map at walis ang bitbit niya. Sa loob ng kanyang cart, may nakatagong mini voice recorder, microcamera na nakalagay sa ilalim ng spray bottle, at isang notebook na puno ng obserbasyon. Hindi na siya basta nanonood. Habang kinukuskus ang marble counter ng pantry sa 40th floor, narinig niya ang dalawang supervisor na nakaupo sa sulok. Nagkakape. Hindi siya pinansin, tulad ng nakasanayan ng marami sa mga tagalinis. Kaya malaya silang nagbiro. Alam mo pare, ano ng isa? Kung sinunod lang ni Rico si Edgardo, di na sana hindi naalis. Ang tigas ng ulo nun. Akala mo kasi patas ang HR. Sagot ng isa. Tumigil sandali si Cassandra. Ang kanyang puso ay bahagyang bumilis. May pattern na. Lahat ng hindi sumusunod, tinatanggal. Lahat ng sumasamba sa sistema, nananatili. Tahimik niyang pinindot ang recorder sa loob ng cart. Sa data room, bihirang puntahan ng executives. May isang batch ng bagong janitorial staff na pinupunasan ng sahig. Habang nag-aayos ng mop bucket, nilapitan siya ni Darnell. Isang veteranong janitor na halatang kabisado ng sistema. Janet, mahinang bulong nito. Alam ko bago ka pa lang dito, pero payo ko lang. Iwasan mo si Edgardo. Alam ko naman pong stricto siya. Maingat na sagot ni Cassandra. Umiling si Darnell. Hindi lang strikto, mapanganib. At yung HR? Hindi mo rin maasahan. Dalawang kasamahan natin ang tinanggal sa loob ng isang buwan. Pareho silang nagreklamo. Muling lumambot ang loob ni Cassandra sa lalaking ito. Walang kapangyarihan, pero may malasakit. Isang halimbawa ng mga taong pinapabayaan ng sistema. Habang mag-isa, dahan-dahan niyang binuksan ng kanyang bulsa. Isang microcamera na halos kasing laki ng thumb drive na ikinabit niya sa ilalim ng file cabinet kung saan madalas magdaos ng late night huddle ang ilang supervisors. Sinigurado niyang walang CCTV sa lugar na iyon. Isang dead zone na tinutukoy niya mula sa blueprint na binigay ng ama niyang si Ramon Navarro. Habang binabalik ang panel, hindi niya maiwasang mapangiti. Dati, mga investor pitch decks ang ine-edit niya. Ngayon, nakipagtaguan siya sa mga kaaway ng kumpanya sa mismong bakuran ng Navarro Innovations. Habang nagpapahinga sandali, kinuha niyang notebook at sinimulan niyang iayos ang mga tala. Ilang araw pa lang pero marami na siyang naobserbahan. Edgar Salazar. Pangungutya. Pisikal na pananakit. Pananakot ng termination. Supervisor Leonor. Lagi kasabwat sa pagpaparusa sa hindi masunurin. HR reports. Walang kahinatnan, kadalasang nawawala sa records. Unusual memo circulation. Laging targeting specific employees. Madalas na may connection sa mga reklamo. Lahat ng ito may petsa, oras, at lokasyon. Tinitigan niyang huling tala sa pahina. Hindi lang ito para sa akin.
Ito ay laban para sa mga tulad ni Darnell, para sa mga boses na pinatahimik. Habang nililinis ang lobby, may napansin si Cassandra na kakaibang eksena. Dalawang security personnel na nakipag-usap kay Edgardo. May hawak itong folder at may hawak namang listahan ng isa sa mga gwardya. Sa pakikinig niya sa di malakas na usapan, isang pangalan ang lumabas. Lando. Napatigil si Cassandra. Si Lando? Yung masayahing janitor na madalas magkwento ng anak niya? May anonymous complaint daw. Siya raw ang source. Kailangan alisin. Sabihin mo sa HR, i-finalize na. Ani Edgardo bago umalis. Muling sinimula ni Cassandra ang recorder. May bago na naman siyang kailangan protektahan. Hindi lang siya dapat nanonood. Dapat din siyang kumilos. Tahimik, madilim, tanging ilaw mula sa lungsod ang nagbibigay liwanag sa kanyang muka habang nakaupo sa isang bench. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niyang maliit na recorder. Inireplay ang boses ni Edgardo, ang mga reklamo ng mga kasamahan, ang mga hinaing ni Darnell, at ang banta kay Lando. Lahat ay malinaw, lahat ay totoo, lahat ay mali. Pinisil niyang recorder. Hindi na tayo mananahimik. May ngunit matatag niyang sabi sa sarili. Hindi lang ako basta tagapaglinis. Ako si Cassandra Navarro. At ilalaban ko ito hanggang wakas. Isang maliwalas na gabi sa Navarro Innovations. Ngunit mabigat ang dibdib ni Cassandra habang tinutulak ang kanyang cleaning cart patungo sa opisina sa 39th floor. Ngayon, sa kanyang cleaning schedule, ay Office 3942. Ang opisina ni Franco Ramirez, ang marketing director ng kumpanya. Kilala si Franco sa buong kumpanya bilang charismatic, well-dressed, palangiti, at palakaibigan. Pero para sa janitorial staff, iba ang kwento. Tahimik ngunit mapang-abuso. Laging may mali. Laging may kailangan pang ayusin. At tila masaya siyang ipamukha yun. Cassandra, be objective. Paalala niya sa sarili habang tinutulak ang cart. Pagpasok ni Cassandra sa opisina, agad siyang sinalubong ng malakas na amoy ng pabango. Signature scent ni Franco. Nakatayo ito malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya. Nakipag-usap sa telepono. Tumigil si Cassandra sa pinto. Yeah bro, I told HR already. If the janitors can't even clean glass right, then maybe we should just outsource. Napakunot ang noo ni Cassandra. Iba na naman ang tono ni Franco. Malayo sa public image niyang alay ng rank and file. Pagkapatay ng tawag, lumingon ito at ngumiti. Oh, Janet, mabuti at dumating ka na. Ready ka na bang maglinis ng chows? Ready po, sir. Sagot ni Cassandra, pinipigil ang pandidiri. Habang sinimula ni Cassandra ang routine cleaning ng glass walls at desk area, unti-unting nilalabas ni Franco ang kanyang ritual. Janet, may lin sa carpet. Doon sa frame, mukhang may fingerprint. Ay, ito, nakita mo to? May alikabok sa ilalim ng monitor. Walang kahit anong bahid ng dumi, pero gusto lang ni Franco iparamdam na kulang pa. Gusto niyang ulit-ulitin ang trabaho para sa sariling kasiyahan. Hindi umimik si Cassandra. Sa halip, tahimik siyang bumalik sa pagpunas. Pinaikot niyang camera lens na nakakapit sa ID lanyard. Swak ang anggulo kay Franco habang ito'y nakasandal sa desk. Pinagmamasdan siya na parang laruan. Alam mo, Janet? Simula ni Franco habang umiinom ng kape. Hindi ako sigurado kung bagay talaga sa'yo ang trabahong to. Baka, alam mo yun, hindi lang sapat ang skill mo. Tumigil sa pagmamap si Cassandra. Tiningnan niya ito. Ngumiti, ngunit walang sinabing anuman. Wala akong sinasabi Dugtong nito. Constructive criticism lang. Baka makatulong. Constructive cruelty. Bulong ni Cassandra sa isipan, pero para kay Janet, ito ay dapat tanggapin na parang batas. Matapos ang isang oras ng paulit-ulit na paglilinis, sinabi ni Franco, pwede bang linisin mo ulit yung glass panel? Hindi ko makita ang reflection ko ng buo Tumango si Cassandra, kahit halatang walang bahid ng dumi ang salamin. Habang pinupunasan niyang glass wall, napansin niya si Franco na palim na pinapansin ang kanyang likuran. Hindi siya basta sa salita.
Ngunit kitang-kita sa mga kilos niya ang tunay na intensyon. Isang uri ng pang-aabuso ng tahimik, ngunit may lalim na epekto. Okay na yan, at least ngayon, malinis na talaga. Sabi ni Franco, next time, mas ayusin mo ha. Salamat po sir, Franco. Sagot ni Cassandra, tila walang bahay ng galit. Lumabas siya sa opisina ng walang emosyon sa mukha, ngunit pagsara ng pinto, agad siyang nagtago sa isang utility room at binuksan ang kanyang recorder. Na-play niya ang ilang bahagi ng mga pahayag ni Franco. Kung hindi kaya ng mga janitors maglinis ng tama, outsource na lang. Constructive criticism lang, baka makatulong. Hindi ito sapat para kasuhan si Franco, pero ito ay isa na namang peraso ng puzzle. Sa katahimikan ng gabi, muling binuksan ni Cassandra ang kanyang notebook. Franco Ramirez, Psychological Abuse, Microaggressions, Inappropriate Stares, Consistent Pattern of Manipulation and Humiliation, Date logged. Tumigil siya at tumingala sa kalangitan, isang buntong hiningang lumabas sa kanyang dibdib. Hindi lang si Edgardo ang problema, lahat sila, kanya-kanyang anyo ng pang-aabuso. Iba-ibang mukha ng iisang lason. Mahina niyang sabi. At sa gabing iyon, mas tumibay pa ang loob niya. Hindi lang para makapaghiganti, kundi para magtama ng mali. Tahimik si Cassandra habang iniinom ang malamig na kape mula sa styrofoam cup. Kasama niyang 3 pang janitress. Sina Ate Vanji, Lorna, at Betchay. Namasiglang nagkukwentuhan tungkol sa bagong teleserye. Ngunit sa isip ni Cassandra, ang iniisip niya ay isang bagay na mas seryoso, ang kanyang susunod na hakbang. Kailangan niya nang magsampa ng reklamo laban kay Edgardo Salazar. Hindi sapat ang mga ebidensya, kailangan din ng internal action para mas mapatunayan niya kung gaano kabulok ang sistema. Janet, parang ang lalim ng iniisip mo. Tanong ni Ate Vanji. Wala po. Inaantok lang siguro. Tugon niya. May pilit ng ngiti. Pero ang totoo, bitbit niya sa kanyang bag ang flash drive na naglalaman ng audio clip ng pagpapahiya sa kanya ni Edgardo. Pati na rin ang video kung paano siya binuhusan ng malamig na tubig. Ang opisina ni Dennis Villanueva, HR Director ng Davar Innovations, ay maliwanag, puno ng motivational posters, rainbow decals, at mga plaka ng best company to work for. Sa pintuan ng kanyang opisina ay may karatulang. My door is always open. Talk to me. Your voice matters. Cassandra almost laughed. Nang makita siya ng assistant ni Dennis, tinuro siya papasok. Go ahead. Mr. Villanueva's free. Pagpasok ni Cassandra, nakaupo si Dennis sa kanyang swivel chair, nakasuot ng maluwag na cardigan at mukhang kalmado, para bang therapist. Hi Janet, have a seat. What can I do for you? Bati nito, puno ng ngiti. Umupo si Cassandra, tahimik na inilapag ang flash drive sa mesa. May gusto po akong i-report tungkol sa nangyari sa akin noong unang gabi ko sa trabaho. Ikwento niya, nang walang drama. Ang eksaktong pagbuhos ng tubig ni Edgardo, ang paulit-ulit na sigaw, at ang pagtrato sa kanya bilang wala. Sinabi niya ring may ebidensya siya kung kinakailangan. Tahimik si Dennis habang nakikinig, tumango-tango. Umuugoy-ugoy sa upuan, kunyari ay inintindi ang bawat salita. Salamat sa pagbabahagi, Janet. Bunga ni Dennis, sabay hawak sa kanyang kamay. Pero tingin ko, maaring may misunderstanding lang. Alam mo naman, mataas ang standards ni Mr. Salazar. Baka hindi niya sinasadya. Maaring pagod lang. Or baka, honestly, masyado lang tayong sensitive minsan. Alam mo yun. Pero sir, binuhusan niya po ako ng tubig. Giit ni Cassandra. May video po ako. Umiling si Dennis. At ngumiti ng malamig. Hindi mo kailangang dumaan sa ganitong ruta, Janet. Sa totoo lang, sa HR, we encourage conflict resolution through dialogue instead of formal reports. Maybe it's better if I set up a private conversation between you and Mr. Salazar? Gusto mo akong ipaharap sa taong nambasto sa akin? Tanong ni Cassandra,
Pilit pinapakalmang tinig. Janet. Sabat ni Dennis. Medyo mas seryoso na ngayon. Sa corporated world, kailangan nating maging matibay. Lahat ng tao rito may expectations to perform. Maybe this is just a wake-up call for you to do better. Doon na nagbago ang lahat. Hindi ito safe space. Ito ay damage control office para protektahan ang senior staff. Tumayo si Cassandra, dalang flash drive na hindi malang tiningnan ni Dennis. Maraming salamat po, sir. Aniya, buong paggalang, pero ang tono niya ay matalim na malamig. Good girl, and remember, kung may iba ka pang concern, my door's always open. Wika ni Dennis habang pinagmamasdan siyang lumabas ng opisina. Pagkatalikod ni Cassandra, isang linya lamang ang pumasok sa kanyang isip. Hindi solusyon ng HR, parte sila ng problema. Nagkulong si Cassandra sa likod ng storage area at binuksan ang kanyang recorder. Na-record ang buong pag-uusap nila ni Dennis. Inilista niya ito sa kanyang notebook. Dennis Villanueva, HR Director. Inutil sa pang-aabuso, gaslighting, conflict avoidance, at sistematikong protection sa mapang-abusong superiors. Tinanggihan ng ebidensya. Habang naglilinis siya sa 37th floor, hindi mawala sa isip niya ang sinabi ni Dennis. Maybe you're just too sensitive. Ang linyang ito ay sinasabi sa libu-libong manggagawa araw-araw. Sa mga babaeng binastos, sa mga tauhang pinahiya, sa mga empleyadong binura. Pero hindi na siya mananahimik. Hawak ni Cassandra ang kanyang checklist. Habang tahimik na tinutulak ang cleaning cart, papasok ng main conference room. Isa ito sa mga huling lugar sa shift niyang iyon. Pero isa rin sa mga pinakasensitibong linisin. Dahil ito ang eksklusibong silid kung saan nagpupulong ang mga senior executives ng Navarro Innovations. Ayon sa schedule, walang meeting ng gabing iyon, kaya hindi siya nagdalawang isip na simulan agad ang trabaho. Nakasaksak ang vacuum cleaner, inilabas niya ang spray bottle at microfiber cloth. Lahat ng kilos ay sistematikong nagawa, hanggang sa isang matinis na boses ang biglang bumasag sa katahimikan. Excuse me? Saan ka ba balak pumasok? Napalingon si Cassandra. Sa pintuan, nakatayo si Leticia Zubel, Senior VP ng Sales, kilalang alamat sa industriya at terror sa mga empleyado. Nasa kamay nito ang isang tablet, suot ang signature power blazer, at may kasamang dalawang junior staff na mukhang takot na humabol sa mabilis nitong mga yapak. Pasensya na po, ma'am. Wika ni Cassandra, agad na inalis ang vacuum. Nakaschedule po ito para sa paglilinis ng 10 p.m. Babalik na lang po ako mamaya kung ano? Singhal ni Leticia, dumiretso sa harapan niya. Kailangan ko pa bang ipaliwanag sa'yo ang basic professional courtesy? Tumigil sa kilos ang dalawang junior staff. Tahimik silang naupo sa dulo ng mesa. Pilit iniiwas ang tingin sa kaguluhan. Babalik na lang po ako. May hinaong sagot ni Cassandra, pilit kinakalmang sarili. No, sagutin mo ako. Lumalim ang tono ni Leticia. Lumapit siya ng husto. At sa isang iglap, walang babala. Isang malakas na sampal ang tumama sa pisngi ni Cassandra. Gumulong ang sakit mula sa pisngi niya, pababa sa kanyang panga. Napaatras siya. Tumamang balikat sa cleaning cart. Umingay ang mga bote ng panlinis. At nagkalat ang mabasahan sa sahig. Walang gumalaw, walang nagsalita. Ni isa sa mga saksi ay hindi tumayo para sa kanya. Ang dalawa sa likod ni Leticia ay muling nagkunwaring abala sa tablet nila. Ang buong silid ay nilamon ng nakakabinging katahimikan. Ang uri ng katahimikan na mas masakit kaysa sa sampal. Sa harap ng pambabastos, nanatiling nakayuko si Cassandra, ngunit sa loob niya, isang pinakabagong apoy ang sumiklap. Hindi lang ito tungkol sa kanya. Hindi lang ito isang sampal sa isang janitress, ito ay sampal sa lahat ng manggagawang itinuring na invisible. Sa mga babaeng hinusgahan dahil sa posisyon nila, sa mga tauhang pinilit lumunok ng luha dahil walang pwedeng lapitan, sa mga taong hindi kilala pero nagpapatakbo ng kumpanya sa likod ng bawat linis, kape o overtime.
At sa kanyang isipan, bumalik ang bawat eksena. Ang panglalait ni Edgardo, ang panlalansi ni Franco, ang pagkukunwaring malasakit ni Dennis. At ngayon, ang maras na paglapastangan ni Leticia. Sa halip na magalit o sumigaw, tahimik na tumubid ng tindig si Cassandra. Isang malalim na buntong hininga, isang mariing pagpikit. Pasensya na po, ma'am. Aniya, muling pinulot ang kanyang map. Susunod na lang po ako sa schedule. Sa isip niya, sige lang, Leticia. May camera ako, may recorder ako, may hustisya akong tinatago. Pagbalik niya sa storage room, agad niyang kinarga ang footage mula sa mini body camera. Sa ilalim ng kanyang ID badge, lahat ay naitala mula sa pang-insulto hanggang sa mismong tunog ng sampal. Isinulat niya sa kanyang notebook. Leticia Zobel, Senior VP of Sales. Pisikal na pananakit sa empleyado, abuso ng kapangyarihan. Witness silence by junior staff. Pagsuway sa employee dignity clause ng Navarro Code of Conduct. Habang nililinis ang huling cubicle ng gabi, hindi na ang Cassandrang tagapaglinis. Siya'y mandirigma sa katahimikan. Isang testigo na may paninindigan. Isang babaeng hindi na kailanman babalik sa pagiging invisible. Sa kanyang huling map swipe, ibinulong niya sa sarili. Hindi lang ito para sa akin. Para ito sa lahat ng hindi pinakinggan. Naglalakad si Cassandra papunta sa lumang break room ng mga janitress. Dala ang thermos ng malamig na tubig at ang notebook niyang puno ng mga tala. Sa kanyang harapan, hindi lang ito basta undercover mission. Ito ay isang kumpanya. Tahimik ngunit mapanganib. Isang laban para sa hustisya. Bawat hakbang niya sa hallway ay may dala ng layunin. Hindi na siya basta si Janet. Siya na si Cassandra Navarro na may armas, kaalaman, ebidensya at katotohanan. Habang tahimik siyang umiinom ng tubig, kinuha niya ang kanyang itim na kwaderno at binuksan ng isang pahina kung saan naka-table format ang mga pangalan, petsa, oras, at nagawang paglabag ng mga pinapanood niyang opisyal. Edgardo Salazar, Operations Manager, panlalait sa staff, pisikal na panlalait, buhos ng tubig, persang overtime sa cleaning crew. Dinoktor ang work logs. Question ang safety protocols para sa ventilasyon. Franco Ramirez, Marketing Director. Psychological abuse. Repetitive and unreasonable task. Verbal humiliation. Covert office manipulation. Suspected bribery with external vendor. Dennis Villanueva, HR Director. Willful neglect of employee grievances. Passive protection of abusive exec. Manipulation of HRM complaint system. Unwillingness to file proper incident reports. Leticia Zubel, Senior VP. Public humiliation. Physical assault. Sampal. Threats against non-complaint staff. Using position to bypass protocols. Witness intimidation. At sa ilalim ng pahina, lahat ng ito ay may kapalit. Ginamit ni Cassandra ang bawat natitirang gabi niya sa Navarro Innovation upang masinsinang kolektahin ang mga ebidensya. Inilagay niya ang mini voice recorder sa loob ng bote ng disinfectant at isang hidden cam pen sa gilid ng kanyang cleaning cart. Walang kilos, salita o ekspresyon ng makakalusot. Sa loob ng isang linggo, nakuhaan niya ng video si Franco na tumatanggap ng regalo mula sa isang media supplier sa isang late night meeting. Na-record niya sa Edgardo habang nagmamaliit sa dalawang bagong janitors at pinipilit silang gawin ang deep clean ng ventilation shaft nang walang safety harness. Nakunan niya ang email ni Dennis na nagsasabing, Leticia can be out of control, but we cover for each other here. You know the game. Na-video niya si Leticia na binubulyawan ng isang IT assistant na hindi niya gusto ang boses. Ngunit sa ikatlong linggo, may nadiskubre siyang mas mabigat, isang conspiracy ng corporate espionage. Sa isang shift ng 44th floor, habang kinokolekta niya ang basura ng marketing department, napansin niya ang isang confidential file na naiwan sa printer. Sa halip na shredder, napunta ito sa outbox tray. Nakasulat,
Project Aurora. Transfer of IP to Zenet Corp via shadow email. May perma sa ibaba. FR LZES. Napatigil siya, Zenet Corp. Ang pangunahing kakompetenteng Navarro Innovation. Hindi lang ito tungkol sa pag-aabuso. Hindi lang ito tungkol sa kultura ng kawalang hiyaan. Ito ay pagtataksil sa kumpanyang itinayo ng kanyang ama. Sa loob ng kanyang maliit na storage locker, nakaayos ang kanyang mga kagamitan. USB drives na may recordings, litrato ng pisikal na ebidensya, transcripts ng mga pahayag, mga signed delivery receipts ng mga cash payments. Ginawa niya itong lahat hindi lang para sa kanya, kundi para sa mga tulad ni Darnell, Tess, Lita, at lahat ng dipansin na tagapaglinis at support staff. Kinabukasan ng hapon, nakipagkita siya kay Ramon Navarro, ang kanyang ama. Sa isang hindi opisyal na setting, isang private cave na ginagamit ng pamilya para sa business contingency meetings. Nasa harapan nila ang laptop habang si Cassandra ay ni isa-isang ipinapakita ang video ng pagbubuhos ni Edgardo, audio recordings ng panlalait ni Franco, confidential files na may perma ni na Franco, Leticia at Edgardo, email ni Dennis na nagpapatunay ng cover-up, recording ng eksenang sinampal siya ni Leticia. Hindi makapagsalita si Ramon habang pinapanood ang lahat, pero sa mga mata nito, lumalim ang determinasyon. Hindi tayo pwedeng tumahimik, kailangan may managot. Tumango si Leticia. May plano ako, Dad. Isang board meeting, lahat sila, kasamang mga ebidensya, harap-harapan, lahat ng kasalanan, lahat ng mukha, lahat ng tinatago. Bago siya umalis sa compound ng Navarro Innovations ng gabing iyon, huminto siya sa ilalim ng malaking glass tower, tiningnan ang kanyang refleksyon sa salamin. Sa abong uniforme, may map sa kamay. Mukha niyang pagod pero titig niya ay matalim. Hindi na siya tagapaglinis, siya na ngayon ang tagapaghatid ng katotohanan. Sa susunod na papasok ko rito, hindi lang bilang Janet. Babalik ako bilang Cassandra Navarro. At ako ang magsisimula ng pagbabago. Tahimik ang gabi sa Navarro Innovations. Sa huling pagkakataon, muling isinuot ni Cassandra Navarro ang kulay abong uniforme na ilang gabi niyang sinuotan ng pawis. Pasensya at pagpipigil. Mahigpit niyang hinawakan ng hawakan ng cleaning cart. At habang iniikot niya ito sa marble hallway ng ika-42 palapag, naramdaman niyang bumigat ang bawat hakbang. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng katotohanang bitbit niya. Sa kanyang dibdib, nakakubli sa bulsa ng kanyang panlinis ang malit na USB drive. Ang pinakatagong alas, laman nito ang buod ng lahat ng karahasan, pang-aabuso, katiwalian, at pagtataksil sa loob ng kumpanya ng kanyang ama. Ngayon, siya hindi lang si Janet sa loob ng 14 na gabi ng pagpapanggap, na buo ng layunin. Hindi lang para makakita, kundi para magsiwalat. Matapos ang kanyang final round ng paglilinis, bumalik si Cassandra sa locker room. Isa-isa niyang inalis ang gamit. Tinanggal ang badge ni Janet. Inihulog ang lumang mop gloves sa trash bin. Tiningnan ang refleksyon sa salamin. May bakas ng pagod, pero matibay ang paninindigan. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang gym bag. Kinuha ang itim na slacks at white silk blouse at ang navy blue blazer na may simpleng Navarro pin sa lapel. Kasunod nito, pinunasan niya ang kanyang muka at muling ibinalik ang natural niyang postura. Matikas, pino at may dignidad. Ipinahid niya ang huling bakas ng pagkapahiya sa salamin at isinulat ang kanyang signature glasses. Nang tuluyan niyang tiniklop ang janitress uniform at inilagay sa loob ng bag. Parang isinara na rin niya ang isang yugto ng kanyang buhay. Mula sa likod ng malalawak na bintana ng kanilang modernong bahay sa Forbes Park, naroon si Ramon Navarro, tahimik na nakaupo sa kanyang private study. Nakatitig siya sa isang larawan nila Cassandra noong graduation nito sa Harvard. Masaya siya noon. Iba ang mukha ngayon, mas seryoso, mas malalim ang iniisip. Pagkarating ni Cassandra, niyakap siya ng ama, hindi lang bilang CEO at tagapagmana, kundi bilang ama na parehong nasaktan ng sistemang inakala nilang perpekto. Handa ka na ba?
Tanong ni Ramon. Oo, Dad. Sagot ni Cassandra. Hindi lang para sa akin, para sa kanila. Lahat ng tulad kong naging hindi pinapansin. Magkasama nilang tinutukan ang kanilang plano. Emergency board meeting sa 9 a.m. Lahat ng executives dapat dumalo. Lahat ng ebidensya nakaayos sa isang confidential digital folder. Security ay naka-standby kung sakaling may tumutol o magwala. Pagdating ni Cassandra sa Navarro Innovations, hindi siya dumaan sa staff entrance gaya ng dati. Ngayon, tinahak niya ang main lobby. Nakataas ang ulo. May dalang folder at suot ang kanyang buong pagkatao. Tahimik ang lobby. Ang receptionist ay napatigil sa ginagawa nang makita siya. Miss Navarro? Ngumiti siya ng magaan. Magandang umaga. Pakisabi po sa boardroom na papasok na ako. Isa-isang dumating ang mga executives. Naroon si Edgardo Salazar. Mayabang pa rin ang tindig. Hawak ang kanyang leather portfolio. Si Franco Ramirez ay nag-aayos ng kwelyo sa harap ng salamin. Habang si Dennis Villanueva ay pasimpleng nagtatext sa kanyang phone. Si Leticia Zobel naman ay tahimik pero ramdam ang tensyon sa kanyang ekspresyon. Pagpasok ni Ramon Navarro, tahimik ang lahat. Ngunit ang bumukas ang pangalawang pintuan ay lumitaw si Cassandra. May kaguluhan sa mukha ng apat. What is she doing here? Tanong ni Leticia nang hindi makapigil. She called this meeting. Sagot ni Ramon. At siya rin ang magsasalita. Tumayo si Cassandra sa gitna ng silid. Malinaw ang boses, hindi nanginginig. Ako si Cassandra Navarro, anak ng CEO, Harvard graduate. At sa nakalipas na 2 linggo, ako rin si Janet, ang janitress na hindi ninyo pinapansin. Mabilis ang reaksyon ni Edgardo. This is absurd. Ramon, she has no right. Hindi pa ako tapos. Sagot ni Cassandra. Isa-isang inilabas ni Cassandra ang dokumento, ang USB, at iniplay ang unang recording ni Edgardo. Sinisigawan ng isang cleaner at pinipilit mag-overtime ng walang bayad. Sunod ang video ni Franco na paulit-ulit pinapaulit ang paglilinis para lang makapang-abuso. Sumunod ang email ni Dennis na nagsasabing, ignore this. The janitor doesn't matter. At huli, ang video ni Leticia, ang pagsampal sa isang tagapaglinis sa harap ng ibang empleyado. Tahimik ang boardroom, walang makatingin sa kanya ng diretso. May kumuyom ng kamao, may napalunok. May natigilan sa harap ng sariling kahihiyan. Hindi ito tungkol sa personal na galit. Ito ay tungkol sa prinsipyo. Ang Navarro Innovations ay tinayo sa dignidad, integridad, at paggalang sa lahat ng manggagawa. At kayong apat, ay nilapustangan ang mga prinsipyong iyon. Tahimik ang buong silid. Ang malalawak na salamin ng boardroom ay tila naging salamin ng konsensya. Ang mga leather chairs na karaniwang simbolo ng kapangyarihan, ngayon ay tila nagbibigat sa dibdib ng mga nakaupo rito. At sa gitna ng lahat, si Cassandra Navarro, hindi bilang isang tagapaglinis, kundi bilang anak ng tagapagtatag at kinabukasan ng Navarro Innovations. Hindi ito eksperimentong isinagawa para sa drama. Panimula ni Cassandra, ang tinig ay matatag at malamig. Ito ay isang pagtuklas. At ngayon, panahon na ng hustisya. Klinik niyang maliit na remote. At sa malawak na screen sa likod niya, lumitaw ang unang ebidensya. Ang video clip kung saan si Edgardo Salazar, Operations Manager, ay galit na nagbuhos ng malamig na tubig sa ulo ng janitress. Na siya pa lang si Cassandra. May timestamp, may audio, may sapat na pananabik sa galit ng bawat taong nanonood. Napamulagat ang mga board members. Ang iba'y napayuko, ang iba'y napaubo upang ikubli ang pagkagimbal. This is taken out of context. Sigaw ni Edgardo. Tumayo, nanginginig ang kamay. You were incompetent. Hindi ko alam na ikaw. Ang pananakit at panginsulto ay hindi kailanman nagiging tama.
Kahit kanino pa ito gawin. Singit ni Ramon Navarro, ang kanyang tinig ay hindi malakas, pero may otoridad. At lalong walang puwang ang karahasan sa kumpanyang ito. Ipinakita ang sunod na video si Franco Ramirez sa loob ng kanyang opisina, pasimpleng question ang bawat galaw ni Janet, habang palihim na pinipigilan ng kanyang oras sa paglilinis. Pinaparamdam na wala siyang halaga. May nakatagong kamera na nagsilbing saksi sa paulit-ulit na pag-abuso ng posisyon. "This is ridiculous," bulong ni Franco, nangingiting pilit. "Are we really going to destroy reputations because of a janitor?" "Hindi siya basta janitor," ani Cassandra. "At kahit sino pa siya, wala kang karapatang gawin yon sa sino man." Isinunod niyang email na galing kay Dennis Villanueva, ang HR director, kung saan tinanggihan niyang reklamo ng isang low-level worker laban kay Edgardo. Nakaprint ang bawat linya. Alam mong may mataas na standards si Edgardo. Kung ayaw mong masaktan, iwasan mo siya. Wala tayong oras sa drama ng janitors. Tahimik si Dennis, ang kanyang mga mata ay hindi makatingin kahit kanino. At huli, ang pinakamasakit, ang footage ni Leticia Zubel, ang malupit na sampal, ang sigaw ng "wala kang halaga dito", at ang katahimikan ng lahat ng nakasaksi sa isang alternate angle mula sa security cam. Kita ring walang tumulong. Lahat nagkunwaring walang narinig. Ito bang liderato na gusto nating panatilihin? Tanong ni Cassandra sa buong board. Walang sumagot, pero sapat ang ma-ekspresyon, pagkagulat, kahihiyan, at pagkadismaya. Tumayo si Ramon. Hindi niya na kayang itago ang bigat ng emosyon. "Itinayo kong kumpanyang ito sa prinsipyo ng inobasyon at respeto. Ngunit ngayon, tila naligaw tayo ng landas." Tumango ang isang matandang board member. "Hindi ko alam na ganito na palang sitwasyon. Ikinalulungkot ko, Ramon. Ikinalulungkot ko, Cassandra." Nagdesisyon ang board. Si Edgardo ay tinanggal sa posisyon on guards of gross misconduct and abuse of authority. Si Franco Ramirez ay sinuspende at kasalukuyang isinasailalim sa investigasyon sa psychological harassment at manipulation. Si Dennis Villanueva ay agad na inalis sa HR leadership at pinagbabawalan ng magtrabaho sa anumang posisyon sa kumpanyang may kinalaman sa tao. Si Leticia Zubel ay tinanggal. May kasong isasampa laban sa kanya sa harap ng tamang korte. Pagkatapos ng meeting, isa-isang nilapitan si Cassandra ng mga board members. May ilan na nagsabing, "We didn't know. You were brave. We needed this wake-up call." Ngumisi si Cassandra at nanatiling tahimik. Hindi siya naghanap ng papuri. Ang gusto niya ay pagbabago. Lumapit si Ramon at hinawakan ang balikat ng kanyang anak. "Ipinagmamalaki kita, anak. Hindi lang dahil sa katapangan mo, kundi dahil sa paninindigan mo para sa mga taong hindi pinapakinggan." Ngumiti si Cassandra. Hindi pa tapos ang laban. Ito pa lang ang simula. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi bilang tagapaglinis o anak ng may-ari, kundi bilang bagong CEO, tumayo si Cassandra Navarro sa harap ng kanyang opisina. Hindi ang luma niyang silid, kundi ang opisina ng kanyang ama. Dahan-dahan niyang pinihit ang door handle. Sa pagpasok niya, bumugad ang mga alaala ng kanyang kabataan. Ang unang pitch na ginawa niya kay Ramon. Ang unang kontratang tinulungan niyang isara. At ngayon, ang una niyang araw bilang pinuno ng Navarro Innovations. Lahat ng empleyado ay nakatayo sa main atrium. May kaba, may tensyon, at higit sa lahat, may pag-asa. Hindi pa rin makapaniwala ang karamihan na ang babaeng naging tahimik na janitress sa loob ng 2 linggo ay ang tao ngayon ay nasa harap nila, confident, matatag, at may dalang pagbabago. "Ako si Cassandra Navarro," panimula niya. "At ako ang bagong CEO ng Navarro Innovations." Nagpalakpakan ng ilan, may mga nagtinginan, halatang hindi pa rin lubos ang paniniwala. Sa mga nakalipas na linggo, nakita ko kung paano niyo pinipilit itaguyod ang trabaho ninyo sa kabila ng pananahimik, pang-aabuso, at kapabayaan. Nakita ko rin kung paano pinapalusot ang kalupitan dahil ang kultura ng takot ay mas matimbang kaysa sa tinig ng tama.
Hinugot niya muli sa bulsa ang isang janitor badge. Janet. Inangat niya ito. Ang badge na ito, nakita kong gaano kahalaga ang bawat isa sa inyo. Kaya't simula ngayon, maglalagay tayo ng bagong pundasyon. Hindi batay sa posisyon, kundi sa respeto. Ang mga sumunod ay agarang ipinatupad. Pagtatatag ng Employee Rights Division, isang independent body na hindi konektado sa HR, upang magsiyasat ng reklamo laban sa anumang anyo ng harassment upang aabuso. Compulsory leadership training para sa lahat ng senior executives na tututok sa empathy, accountability, at ethical decision making. Pag-restructure ng HR upang matiyak na ito ay tunay na nagsisilbi si empleyado, hindi sa mga makapangyarihan lang. Anonymous feedback system, kung saan ang bawat empleyado ay maaaring magsumiti ng komento, obserbasyon, o reklamo na binibigyan ng 48-hour response window. Hindi lahat ay natuwa. May ilan sa mga matatagal ng empleyado ang tumutol. May mga board member na hindi nagpakita ng suporta, ngunit hindi umatras si Cassandra. Ang mga pasilyo ng Navarro Innovations ay mas magaan. May mga bagong mukha, galing sa ilalim, sa gitna, at sa labas, na pinali sa promotion dahil sa galing, hindi sa connection. Ang mga dati tahimik, ngayon ay nagsasalita. Ang mga dating natatakot, ngayon ay lumalaban. At ang safe space, sticker sa HR, wala na ito. Pinalitan ng mas konkretong mekanismo ng proteksyon at paggalang. Si Cassandra, sa kanyang opisina, ay hindi lang CEO. Isa siyang simbolo ng bagong direksyon. Bawat desisyong ginagawa niya ay nakaugat sa mga karanasang hindi niya naranasan sa Harvard, kundi sa mga gabing siya'y isang walang pangalan sa ilalim ng fluorescent lights. Pinapagalitan, pinapahiya, binabaliwala. Isang araw, habang binibisita niyang maintenance launch, may lumapit na matandang janitor sa kanya, si Mang Doming, ang pinakaunang nakakita sa kanya bilang Janet. Ma'am Cassandra, mahina niyang bati. Hindi ko makakalimutan yung mga gabing akala ko isa kang bagong salta. Pero ngayon, alam kong hindi lang CEO ang kaharap ko. Isa kang tunay na leader. Ngumiti si Cassandra at tinapik ang balikat nito. Ang tunay na leader, Mang Doming. Sagot niya. Ay, yung marunong makinig. At hindi kailanman nakakalimot kung saan siya nanggaling. Hindi na siya si Janet. Ngayon, si Cassandra Navarro ay isang leader na hindi kailanman pipikit sa katotohanan. At sa kanyang pamumuno, tiniyak niyang ang bawat boses sa Navarro Innovations, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakapayak, ay may lugar, may halaga, at dangal. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli.